Yo! Yo! Ayan Yes, na naman sir. po. What is up? Oo. Mga katotpi, medyo pasensya na kayo at delayed ang ating episode Oo, for maraming this nangyari. week kasi. Oo, maraming nangyari. Pero naman tayo, all good in the hood naman. Medyo lang. Kaya guys, medyo tignan niyo yung kalusugan niyo ha, huwag niyong pababayaan mga sarili niyo. Lalo na yung Ingat, gusto. mga ultimate tito dyan. Oo, tama. Tsaka Mga bukod sa nagme-maintenance. sarili, mga pamilya nyo, lalo na kung may mga bata kayo Yan. kasama. Puso dengue ngayon, mga katotpi, kaya medyo Oo nga pala. ingat tayo. Oo, kung di nila na itatanong, sa QC rin pre, naka-alert na rin kasi marami ng cases ng dengue sa QC. So, sa mga taga-QC dyan, na mga katotpi, stay safe. Kung kailangan mag-fumigate kayo, nag-fumigate kami pre, nung last time. Nagpauso kami. Para lang pero, safe. Bago ang lahat, eto yung episode natin today, pre. Kasi, maganda medyo... Oo. Alam mo yun, siguro merong tataas ang kilay, pero gusto lang namin ibigay yung punto namin dito ni Boss Lutz. Kasi parang may nag-trending na isang nanay, pre, umiiyak sa social media. Yes. Kasi parang nilait daw kasi yung anak niya. Yung anak niya, parang yata, hindi ko alam kung special child or baka may kapansahan ng pisikal. Hindi ko na pero ang gist kasi nito is nilait yung anak niya. Tapos ngayon nagagalit siya na ipapa-NBI daw niya, ganyan-ganyan. Yung tao na yon, bla bla bla. Ito, ibibigay namin ang aming 2 cents regarding dun sa ginawa niya. So, bago ang lahat, siyempre, ang walang kamatayang intro. Take it away, Boss Lutz. Wait lang, pero bago muna ako mag-intro, baka pwede ulit makalambing sa inyo. Like, share, and subscribe sa aming YouTube channel, Spotify, Facebook, at sa aming Apple Podcast. So, yes, sir. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe na kayo. Since nabanggit mo, Boss Lutz, baka nakikinig ngayon yung isang additional subscriber natin sa YouTube. 119 na tayo, pre. Yan. Ang dagdagan tayo ng isa. Kung sino ka man, thank you. Kaya kung kayo, hindi pa kayo nakaka-subscribe, mag-subscribe na kayo at i-like nyo na rin at mag-comment kayo. At bagong lahat, mag-i-intro muna kami ni Papa Dens. Let's go! Let's go! It complicates things more. Shots fired na naman ng mga tatamaan dyan. Depressed daw siya, Tapos pre, nagawa pang umiyak sa camera ang walang hiya. Masasabi ko dyan, pakyo kayong lahat. Let's get ready to rumble! Yun, Eto na nga. Eto na. Nagbabalik na naman ang inyong mga tito at baka hindi pa tayo nakikilala nung isang nanonood na hindi nakasubscribe. Papakilala kami sa'yo at baka sakaling mag-subscribe ka pag nakilala mo kami. So, Oo nga pala si Papa Denjo, yung tito mong mas galit pa doon sa nanay na nilahit yung anak sa social media. At ako nga pala ang inyong Boss Lutz. Ang tito nung medyo galit lang, pero sometimes at trigger din. So, let's go to the topic at hand, pre. Yung pre, ito yung episode nga na to, yung kasi hindi lang naman to in general, pre. Nangyayari din to sa lahat ng ibang pwedeng parents, kasi ang nangyayari kasi yung parang yung mga children with disabilities or yung may parang visible differences yung katulad ng hindi masyadong norm katulad nun, di ba? Malaki ilong or something like that. Tapos kumukuha sila ng sympathy, attention para for clout, alam mo yun, financial gain. Tapos itatago nila para sa raising awareness, ganun.
Diba? Pero in hindsight po para kasing, para sa akin lang to, Papa Dens, parang exploitation na yung nangyayari. Pero halimbawa, kinall out na sila, kaya nilait. Yun na nga, dun sa case nung napanood natin, pre, kine-claim nila na victim sila, na nabully sila, di ba, pre? Saan ka lulugar, di ba? Ang hirap ang hirap well, again, hindi ko naman inaano kasi kumbaga, yung sitwasyon ni Madam na meron kang special child or anak ka na may kapansanan, mahirap na siya. At umpisa pa lang, as is. It is what it is. Mahirap siya. Tsaka, yun nga. Pero kasi, ang pinupunto natin dito, Boss Lots, is, for lack of a better term, kinokontent mo yung anak mo. Diba? So, parang naman kasing bago sa internet, pre. Di ba? Bago ka lang ba sa internet? Alam mo naman, di ba? Paulit-ulit namin sinasabi to ni Papa Dens, pre. Di ba? Sabi nga ni Don Ramon Bautista, pre, mapanghusgang lipunan ng internet. Siyempre, expect mo na yun, pre. Hindi lahat ng tao aanib sa'yo, di ba? Or makikisimpatya sa'yo. Meron dyan mga kupal. Di ba? Marami dyan. Parang tayo. Di ba? Kasi, alam mo yun, pre, kasi parang para kasing artista yan, pre. Nilalagak mo yung sarili mo sa mundo. So whether itanggapin ka nila or hindi, dapat handa ka dun. Ready ka, oo. Oo, kasi yun nga yung katulad nga na nabanggit ko kanina, hindi na minsan hindi na for raising awareness minsan nagiging clout na lang Dapat handa ka i-explain. Halimbawa, ito lang, example ko lang to, kung ako lang yon, di ba? Kumbaga, I will voice out yung frustration ko. Siyempre, natural yun. Nanay ako or tatay ako. Nasaktan ka Oo. Nasaktan ako. Pero at the end of the day, educate them. Di ba? Kaya ka nga gumawa ng video na to raise awareness. Halimbawa, yung anak ko, bigla siyang sumisigaw kasi nga, pala siya, may pala siya, nasa spectrum siya, ayaw niya ng masyadong maingay. So, if someone, halimbawa, may bata na biglang sumigaw, nasa restaurant, check nyo muna, is it because nagtatantrum lang ba yung bata o meron siyang kapansanan? Well, ayoko sabihin ng kapansanan siguro, deficit siguro, or hindi out of the norm. Dapat obserbahan nyo muna. Basta something to educate them. Pagkatapos mo i-voice out yung frustration mo. Pero wag yung kikukuha ka pa na iiyak ka pa. Kasi dapat ihinanda mo na yung sarili mo na hindi lahat nga ng tao tatanggapin yung mga pinagpo-post mo sa yun nga lang mga controversial na binibitawang salita, ang dami-dami mo nang naririnig Magkamali ka nga lang ng English mo, pre. Titirahin ka na, kala mo degree holder ng ano man Oo. Yun pa na, di ba? Nakakita naman, di ba? Tsaka, yun nga, ko doon, parang, alam mo yun, ako hindi naman tayo nang victim blame, pero parang gano'n na nga. Kasi, tangina, parang alam mo, para sa akin, pre, putangina, pati yung pag-iyak mo, kinontent mo Hindi ka nalalayo dun sa mga vlogger na binash, tapos kinontent yung pag-iyak. Meron ding ibang vlogger na matayan, kinontent yung pagkamatay, kinontent yung pag-iyak na sa sementeryo. Hindi ka nalalayo dun, te. Kasi alam mo kung bakit? Imbis na, yun nga kagaya sabi ni Boss Lots, i-educate mo yung mga tao, ginawa mong content yung pag-iyak mo. To gain views, to gain sympathy, dun sa nanlait, or to gain anger dun sa nanlait sa anak mo. 'Di ba? Kasi ako kung ako kunwari maggagawa ka ng legal na hakbang, hindi na para hindi para i-post ko pa. 'Di ba? Na parang kung ako gagawa talaga akong legal na hakbang, bakit ko ipapaalam sa mga tao at baka makarating pa doon sa kakasuhan ko? Mas gusto ko na lang nabubulagain siya kung sakali makakasuhan ko talaga siya. Oo, tama, diba? Tama. Tsaka, ayun na nga, kung talagang ang main content mo is yung to raise awareness dun sa situation ng anak mo, I don't think na dapat mong haluan ng ganun. Ako, feeling ko dapat ang ginawa niya, nag-content na lang siya na
ay ganito po kasi yung sitwasyon ng ano, kaya po siya ganito, kaya po siya may ganyang feature, or kaya po siya may ganyang attitude, is ganito po kasi yung situation niya. Hindi yung putang ina iiyak ka na para saan? Putang ina. Again, tama. 'Di ba? Putang ina, kino-content mo na lang din 'yan eh. I hate to say it, kumbaga, pero 'di ba, parang pinagkakitaan for a lack of a better term, 'di ba? Kasi may following, for sure may following siya eh. Tapos iyak-iyak ka, syempre, puta, mag-gain ka ng attention. Mag-gain ka ng mga tao na, kunwari, hindi nakasubscribe sa'yo. Tapos makita na may ganong ano, syempre, titignan yung sitwasyon ng anak mo. Ano bang, anong estado ng anak nito? De, titignan yung ibang mga vlogs mo. Views pa rin yun eh. Diba? And then there's a possibility mag-subscribe siya. De, putang ina, parang, alam mo yun, parang, damn! Hindi naman tayo sa internet. Putang ina naman. Kasi hindi nila alam yung yung long-term impact noon eh. Kasi parang there's a difference between yung genuine yung pinapahatid mong advocacy, halimbawa to raise awareness. Tsaka yung yung performative hindi informative. Performative, pine-perform mo lang yung role mo to gain sympathy. Parang gano'n eh. Diba? Kasi kung talaga nagsispread ka ng awareness, dapat hindi mo na sinasama yung mga... It comes with a territory ka nga. Diba? Walang ganun. Kasi dapat. Parang chasing clout na lang. Tangina. Tsaka, isa pa, pre, dun sa ganyan, I have nothing against kasi nga, 'di ba, syempre may kasi hindi naman natin pwedeng tanggalin sa kanya na may natutulungan siya. Na baka may nanonood sa kanya na ganun din yung sitwasyon ng anak. Hindi alam. Hindi alam or nahihiyang i-post yung anak niya kung ano bang tamang gawin. May natutulungan yun for sure. Thank you for that. Pero again, yun nga, kung yung channel mo para lang doon, wag mo nga haluan ng ganyan. Kasi nga, natural nga yun. Dahil hindi lahat ng tao makakaramdam ng sympathy for you, or baka ang iniisip nila, syempre hindi mo matanggal na baka pinaparada mo lang yung anak mo para magkaroon ka ng views. Hindi rin natin maalis yun. Maaaring your intentions are pure, pero syempre sa paningin ng iba, pinaparada mo siya or cloud chasing lang. So, dapat handa yung puso mo, handa yung ano mo. Kasi, alam mo naman siguro naman halimbawa, ako, may anak ako. Tapos may may out of the norm siya. Halimbawa, yun nga, nasa spectrum siya. Siyempre, hindi lahat ng tao maintindihan yun. Tapos ipopost ko sa internet. So, dapat handa ako. Handa ma-ridicule siya. Kung yun talaga ang intention mo, is to raise awareness, di ba? So, naiinis kasi ako personally, naiinis kasi ako dun sa iiyak-iyak na parang aping-api sila yung victim na parang nagre-raise lang naman ako, bakit ganun? Hindi yun, dapat handa ka nang i-brush off yung mga ganong mga pagkakataon. Dahil nga, katulad na paulit-ulit kong sinasabi, hindi lahat aayon sa'yo, di ba? Tsaka, ito pa pre ito pa, yung mga artista na lang, for example. Sige. Tana pre, dito sa Pilipinas lang, dito sa Pinas, diba, given na pag maganda ka, pogi ka, medyo nalahian ka ng konti, pwede ka ng artista kahit wala kang talento. Ang daming basher ng mga yun, pogit maganda na yun. Diba? Parang parang isipin mo na lang yun Yun ang pogit maganda na sa paningin ng tao May basher pa din May nanlalait pa din 'di ba? What more pa yung may alam mo na out of the norm. May out of the norm 'yon. 'Di ba? Paano pa 'yon? 'Di ba? Hindi ko nare-ridicule yung anak niya dito or what. Pero what I'm saying, yun nga, sabi ni Boss Lots, puta, handa, matatag loob mo. Yun, pag pumasok ka sa social media, ayan. At ipapakita mo yung buhay mo, ipapakita mo yung hindi dapat nakikita ng lahat, or hindi normally nakikita. Hindi normally nakikita. Oo. Dapat matatag ka. Bago mo pinasok yan, inisip mo yung consequence na
tangina i-show off ko ba yung anak ko na merong out of the norm na or Condition. handa ba ako pagka ba nilait siya? Handa ba ako pag sinabihan siya ng ganito ganyan? Handa ba ako? 'Di ba? Parang na lang din pre, 'di ba? Yung isa yung cute na yung Little People na kasama ni Coco Martin. Si ano? 'Di ba? Si Little Giant. Si Little Giant. 'Di ba? Sana nandun na tayo eh, 'di ba? Pero siya, putang ina, ginamit niya yung kapansanan niya. Na gawing strength na putang ina, parang alam mo 'yun, tangina, 'di ba? Tsaka siya, maganda yung niya, hindi porky Little People ka, hindi mo kayang gumawa ng ganito, ng ganyan, di ba? Simulan na natin to sa mga una, pre. Sino ba yun? Si Ungga Ayala, di ba? Old school na Little People na artista. Yung pinalitan niya, pre, si Pastrana, yung sa Going Bulilit, si Baby Giant ang pumalit dun eh. Di ba? Nagamit niya kumbaga yung niya, yung kanyang out of the norms status para pagkakitaan. And syempre, nandun na rin katulad yan, pre. Lamang na nasabi mo na banggit mo rin si Baby Giant, pre. Pre, siya na bash siya kasi nga dalawa yung content niya eh. Syempre, nasa Going Bulilit siya. So, syempre, yan, yung mga pambatang show, di ba? Palabas, yes, oo. Tapos, syempre may mga content din sa na yung kunwari babaero siya, di ba? Medyo risky, kumbaga, yung mga ibang content niya. Adult role, mga. Kumbaga ganon. Pero alam mo yun, ang ginawa niya, tinone down niya. Ginawa niyang yung nakakatawa na lang, di ba? Pwede ka naman kasi mag-adjust, pre. Kasi nandun na nga siya, kumbaga paproblemahin niya pa ba yung pinoproblema niya na nga yung stature niya. Siyempre, with being a hindi na pala pwede sabihin midget, pre. Little people na ang tamang Little term. people. Being, yun nga, little, as a little person, may mga rin yan eh. Katulad niya, may heart enlargement, may complications. Marami rin yan. Akala nila wala kasing nararamdaman yan eh. Kumbaga, kung poproblemahin niya pa ba yung ibang sasabihin ng tao, di ba? Ang ginawa niya, pre, he manned up and adjusted. Ganun lang yun, pre, kasi bakit niya pa tatanggalin yung opportunity na binigay sa kanya na halimbawa, yun nga, kasama siya sa show na Going Bulilit, di ba? O hindi ako mag-adjust. O siguro sinabi ng manager niya, o sige, tone down mo muna yung mga content mong medyo risky, medyo adult content, di ba? So, nag-adjust siya. Ganun lang yun, pre. Kailangan sa ibang banda, doon nga yun sa parent na yun, ikaw na rin mismo mag-adjust. Why not educate them? Okay lang naman yung mag-voice out ka ng frustration mo kasi syempre, tangina, ikaw ba naman, pre? I-ridicule yung anak mo. Syempre, tangina, naman yun eh, acceptable behavior naman yun or acceptable reaction naman yun kung halimbawa ng maging salty yung yung attitude mo towards dun sa mga ganong klaseng tao. And that's completely acceptable. Pero, yung i-prolong mo pa na umiiyak ka pa sa camera, pre, parang, sa akin, artista ka ba, pre? Di ba? Alam mo yun? Parang kasing you're putting on a mask na lang eh. Parang hindi na naging awareness eh. Para sa akin, pre, no yun. Umiyak ka na lang behind closed doors. And after that, compose yourself. And then, say what you wanted to say. Bigay mo yung, yung 2 cents mo. Pagkatapos nun, pre, ayan, awareness ulit. Bigay mo ulit yung awareness. Ano mo ulit. Ganun lang yun, pre, di ba? Totoo. Kasi, para sa akin, tanga na walang ewan ko, hindi ko makitaan ng ibang dahilan na iiyak-iyak ka na anong gusto mong anong gusto mong patunayan, 'di ba? Kasi para sa akin, pre, 'di ba? Oo. Tsaka alam mo 'yun, parang tangina. Alam mo 'yun, parang at some point parang ginawa mo rin katatawanan yung sarili mo. Na parang doon ba sa ginawa mo na yun, tingin mo lahat sasang-ayon sa ginawa mo. Di ba? In fact, pre, parang in fact, tuwan-tuwa pa yung mga demonyo na nanlait sa'yo. Oo. Kasi,
naapektuhan ka doon sa sinabi nila. Kung tango. Diba? Oo. Oo. Yun lang yun. Tsaka, ayun nga, again, yun nga, pag puta na, yung social media shit na yan, para ka na rin kumbaga binebenta mo na kasi yung mo sarili mo, binebenta mo yung privacy mo, binebenta mo lahat. So, parang siguro kung ako yung nasa sitwasyon niya, siguro kasi iba naman tayo mag-isip, diba? Pero kasi kung ako yun, parang, masasaktan ako, pero ano bang kailangan kong i-explain? Bakit ko kailangan mag-explain dun sa mga taong nanlalait sa anak ko na hindi ko naman kakilala? Ano ba talaga ang purpose ng content ko? Is it to gain? Ano ba talaga? To gain sympathy or to educate people? Di ba? Dapat may goal ka na siniset kung katulad mo lang sino to pre? Yung malaking katawan pre? Lagi na lang kung sino-sinong binabash para pag nagalit sa kanya. Si Agago. Hindi. Yung matangkad. Si Rendon, Labrador. Si Labrador. Oo, Labrador. Diba? Pero, yun kasi yung goal niya, pre. Mainis yung tao. Pag nainis yung tao, magkakaroon siya ng reaction, magkakaroon siya ng views. Yun talaga yung content niya. Yun yung habol niya. Yes, yun sir. Yun talaga yung content niya. Parang yung mag-asawa, pre. Yung mag-asawang rapper na mangga. si Agassi, tsaka asawa niya. Diba? Pre, alam mo ba? Inamin nila yun. Na yun yung goal nila, mang-asar. Para makagain ng views at makagain ng mga hate comments. Alam mo ba ang humble nung dating ni Carlos Agassi nung in-explain niya yun? Alam mo yung walang kaano-ano? Sinabi niya talaga doon ko lang na-appreciate kasi nung una parang tanginan to ni Carlos Agassi. Ano nangyari dito? Ang gago. Diba? Mirafrap, das naging mukhang gago. Pero yun pala talaga yung content nila. Which is nice. Kasi in-explain nila. Kasi, pre, sobrang daming bashers niyan. Super dami. As in. Pero yun nga, sinabi nila na yun naman talaga yung goal nila is to have some fun with his, asawa niya ba o girlfriend? Asawa niya. Na, to have some fun na, di ba, kung maasar kayo, keber. Di ba? Pero nanonood pa rin kayo. View diba? Comment ka Pero yun nga, in-explain niya with class, pre. Amazingly, he was able to explain it with class. Yun lang yun. Yun ang dapat nating matutunan dun sa scenario na yun. Na instead of manghingi ka pa ng sympathy, yung ultimate goal mo talaga. Yun yung ipamahagi mong edukasyon kaysa sa kung ano-ano pang para sa akin, parang ang worst naman nung datingan na yun, iiyak-iyak ka pa. Dapat alam mo na yun. Ganun lang. Kumbaga, yun nga, alam mo na dapat yung magiging kumbaga, resulta. Kasi meron kasing mga meron din kasing mga tao na ganyan na papasukin nila yan, kala nila puro flowers and alam mo yun, flowers and beautiful things yan. Putang ina. Hindi. Dapat, putang ina, mas handa ka doon sa worst na pwedeng mangyari. Nakagaya nga niyan, nangyari sa anak mo na tingin mo, you are raising awareness, pero again, hindi lahat mapi-please mo. Diba? Yun nga mga, ito na lang, Boss Lots sa kamag-anak mo na lang Hindi lahat ng kamag-anak mo kamag-anak mo na yun, ha? Hindi lahat ng kamag-anak mo mapi-please mo. Paano pa yung ibang tao na nanonood lang sa vlog mo? Doon nga papasok ang you can please everybody. Diba? Pero ang goal mo is to share yung knowledge, raise awareness. Wala tayong problema doon. Hindi namin kinokondena yung goal mo na yun. Kung yun nga, ang totoo mong goal. Pero kung ang goal mo is to just gain clout o manghingi ng sympathy, hindi naman kami boto doon. Diba? Not unless, siguro. Not unless, yun nga, yung kaninang example, yun talaga ang content mo. Pero kasi diba? hindi Diba? Ang content niya kasi is yun nga, to raise awareness dun sa Hindi naman yung pangka-clout chase ang goal niya Diba?
Tsaka, alam mo, ito, meron pa akong isang ano, no? Kasi, marami na rin ganyan na alam mo yung parang inaano yung mga anak nila na parang meron pa ako napapanood minsan a day in the life of this kid na ito yung ginagawa namin kasama siya ganyan. Alam mo ang ano ko doon pre, feeling ko dapat maghanap na rin ng way to control kasi parang at some point na parang kasi bata yun, pre. Hindi naman niya gusto yung, for sure, hindi niya gusto yung haharap sa gusto nun maglaro, kumain, Siguro parang to control na din, pre. Dapat magkaroon din ng yung parang permit, parang yung child labor, pre. Kasi parang, parang ganun nga yun no? Parang child labor, child exploitation, parang ganun. Kasi ginagamit mo siya sa content mo Kaya ka naman nagko-content. Kasi wala pa siyang legal na pag-iisip. Di ba? Tsaka ko doon, parang, ano nga ba siya sabi ko? Shit, nawala ako. Yung bata. Basta yun, parang kasing, yun nga, kino-content mo siya, it's a way na rin na, tangin na pre, magko-content ka, wag mo sasabihin sa akin, wala kang habol ng monetary shit dyan. Oo naman. Diba? Let's be real. Diba? Let's be real. Wag tayo Let's not beat around the bush. Let's call it what it is. It's about money making, diba? Money making pa din yan, diba? Tayo nga na, putang parehas ng adult. At sabi natin sa mga katotpi natin na nagsishare tayo ng Pero at the end of the day, gusto pa rin natin, syempre, dumami yung mga followers natin, dumami yung views natin. Alam mo yun, to gain something. Diba? Wag tayo ipokrito. Wag natin sabihin na syempre yun nga, to support us on what we're doing. Pero syempre, at the end of the day, yun nga, we are, in the long run, we're expecting, kung mag-boom man to, pero sana mag-boom. Alam mo yun, diba? Hindi tayo magpapaka-ipokrito dito. Kasi yung unang goal nga namin dito is magkwentuhan. And why not share it with other people na maaaring parehas din ng kanilang opinion or ganun. Or kung hindi man, di ba? Sabi nga namin, mag-comment. Kaya, maganda segue na rin yan, pre. Again, para kung hindi pa kayo, kung nagugustuhan nyo ang aming content, mag-like, share, and subscribe na kayo sa aming Facebook page, Facebook page, YouTube, Spotify, and Apple Podcast. Oo nga pala, Papa Renz, bago tayo magtapos dito at parang humahaba na ulit, popromote ko lang, pre. May bagong ewan ko kung nabanggit na sa'yo to ni Uncle. Si Uncle, yung aming naging guest at number 1 supporter. Hugs Manila. Si Hugs Manila, aka. Meron siya, pre, sa anong tawag dito? Sa, TikTok, pre. Sa TikTok, ang content niya, pre, is Wisdom Vibes FM. Yung Wisdom Vibes FM na inaano niya, parang mga inspirational quotes. Parang ganun. And vino-voice over ni Uncle. Maganda, guys. Check that out. Sa TikTok. Just type in Wisdom Vibes FM. And siya, pre, feel good. Check mo maya off the air, pre. Maganda siya. Maganda yung content na ginagawa ni Uncle. Suportahan din natin. Katulad ng pagsuporta niya sa aming mga katotpi. So, ayun na nga. Ang aming final words, Papa Dens, baka meron ka o may shoutout ka ba? Ganun? Ako, yun lang, sana maging pag pinasok yung social media, dapat mas handa kayo dun sa mga mambabashay nyo. Kesa mang pupuri. Again, it's not always bells and whistles and flowers and flowers and sunshine tangina, maraming tarantadong tao sa internet. So yun lang. Saka sana kayo. Subscribe, share, like, comment. Please naman. Kumbaga, we like what we are. Again, we like what we're doing. Pero syempre, we need your support para maka-help pa ng mga promotion, mga ganun. Maraming pwedeng mangyari kung
Hindi na kami nagpapaka-plastic dito. Pero kung hindi naman, okay lang din naman sa amin. We will continue what we're doing because we love this shit. So, ayun na nga. Again, Wisdom Vibes FM kay Angkol at sa amin, The Opinionated Titos Podcast. Wag kayong magsasawang sumubaybay at kung hindi pa kayo nakasubscribe, syempre, mag-subscribe na kayo. And bago pa bumaba lahat, magpapaalam muna kami ni Papa Dens until our next episode. Ako nga pala ang inyong Boss Lots at tito nyong medyo galit lang. At ako si Papa Dencho. Yung tito mong mas galit pa dun sa nabash yung anak. And we are the Opinionated Titos Podcast. Thank you very much, and we'll be signing out, whatever it is. Let's go for now. Bye-bye. Paano ba? Ganyan. Yes, sir. The Opinionated Titos Podcast is proudly sponsored by Riverside FM. Follow us on our official Facebook page, The Opinionated Titos Podcast. And don't forget to subscribe to our YouTube channel and Spotify. Thank you for tuning in, and we'll catch you next time.